Base sa grades mo, performance mo, paano mo nakikita si Dandan sa pag-aaral? Mas pinagbubutihan po kaysa dati. Kasi po dati po wala pong pa sa pag-aaral Nice. Saka numulit na po ako sa katotohanan na kailangan po talaga makapag-aral para po makapaghanap ng magandang trabaho. Yun yung maganda. Yung mag-gets mo na kumbaga mag-gets mo sa sarili mong pagkaunawa yung dahilan kung bakit kailangan mag-aral talaga na mabuti. So, 1 to 10, gaano ka decidido si Dandan makapagtapos? 10 po, 10. At naalala ko, gusto mo maging seaman? Kasi yun po talaga. Sadyang ika'y kakaiba, mga nawawala sa kapinuan. Tapusin na natin lahat ng girls. Ate Madel? Uy. Ano ba yan? Kasama ba sa uniform ba yan? Hindi po. Hindi. Triple lang. Okay, so ay, ganun ba? Ate Madel, kamusta si Ate Madel as a student? Ngayon po, nasa bakasyon na ako and... Uy! Nakita ko na yung grade ko. Uy, gusto niyo makita? Hindi, syempre. Po, hindi ko po pala sinin sa inyo. Hindi, pwede ko naman makita ngayon. No? Tapos based on my reaction, malalaman niyo kung good o pasado. Parate na lang, okay? Nahihiya ka pa sa grade na to, ha? Paluin kita dyan, eh. Ang tataas ng grade, tapos... Okay, kategram, sasabihin ko po ang grade para mas maging proud tayo sa mga scholars natin. Ayan, Ate Madel, congratulations. Sa kanya pong, yung code na lang po para mabilis. UTS 101. Yeah, o sige, sabihin ko na po yung title miso. Understanding the Self. Ang grade po niya, tandadan, dig 1.25. Ha? Ethics. 2.25. Not bad. Ako nga 2.75 eh. Living in the IT era, 1.5. Human anatomy and physiology with pathology, 2. Good job. Analytical chemistry for medical laboratory science, 2.0. Not bad. Principles of medical laboratory science practice 2, clinical laboratory assistance and phlebotomy, 2.0. Not bad. Ano malungkot ka? Ano ka ba? Ang ganda na rin ito. Path fit 2. 1. Sarado. Diretso 1.0. And of course, last subject, National Service Training Program 2, 1.0 din. China Oil. No, pagbutihan mo, Ate Madel. O kung ikaw man ay medyo parang nalulungkot ka dun sa iba mong mga subjects, don't worry. Marami ka pang unit, no, na babagtasin, bawiin mo kung sa tingin mong sa tingin mo sa sarili mo kaya mo pang higitan yung ginawa mo, okay? But also appreciate your effort. Wag mo naman din kalimutang i-appreciate yung ginawa mo. Kasi alam mo naman sa sarili mo, you did your best, right? Opo. Yun. Masaya na po ako kasi nakapasa ako. Na-disappoint lang po siguro kasi yung may mga times po talaga na nag-review ka and then yung exam is sobrang layo sa katotohanan. Yeah, I know the feeling. Kaya po medyo na-disappoint ko kasi ilang araw po at akong 1 hour lang or 2, 3, ganun po itulog ko and then nagulat ako nung nakita ko yung exam. So, that time po, naiiyak na ako kasi sabi ko, hala, anong nangyari? Tapos sabi ko nga po, makapasa lang ako and babawi ako sa susunod. Kaya po nitong bakasyon, inaaral ko na po yung parasitology and histo para po, kasi nalaman ko sa second year na yun yung pinaka madugong labanan sa amin sa
second year. So, this time po, inaaral ko na siya kahit pa konti-konti po para hindi ako ulit mabigla. Yeah. Oh, no? You know the feeling na nag-review ka, as in talagang nag-effort ka, tapos sa exam pala, iba pala yung lumabas. Parang unfair yung battle, no? But minsan talaga nangyayari yon, and we have to embrace that and learn from it and bawi na lang tayo sa susunod. Or ireklamo natin ng teacher. Hindi po, sabi naman po ng teacher namin, once daw po na, hindi ko po kasi na-review yung parang 2 PPT dun sa coverage and hinapyawan lang po kasi. So parang sige, baka hapyawan lang din to sa test. And then buong 200 items dun umikot yung exam. And thankfully naman po, naipasa ko yung laboratory. 50-50 lang sa LEC. Kaya po yun, nakapasa naman po. Nakados. Parang paano naman natin ito. At sobrang naman kaming natutuwa kasi alam namin na talagang ginagawa mo yung best mo para talaga, alam mo yun, magkaroon ka ng magagandang grades para talaga maintindihan mo yung mga dapat mong maintindihan dyan sa kurso mo na tinatahak. And yan, kakampi mo kami dyan. Huwag kang mag-alala. Nandito naman kami para encourage ka na galingan mo pa sa susunod, no? So, finances, kamusta? Ayun po, di ba po hindi ko po nakuha. And buti po dumating yung isa kong scholar. Marami itong scholar, mga 5. Uy, hindi po, dalawa lang. Dalawa lang po yung... Yun po yung ginamit ko na pang gastos ng mga nakaraang buwan. And yung sabi ko po kay mama, dapat po talaga itatabi ko yon for second year. Sabi ko kasi po kay mama, mama, baka hindi, sa second year din ako scholar nito. Sabi ko kasi, ang hirap ng... Kasi may requirement na grades. Opo. Sabi mama, itabi mo na lang, tapos yung kay Tatay Ram na lang natin, yung gamitin. Hindi ko nga po nakuha. Sabi ko kay mama, mama, gagamitin ko muna. Tapos pag nakuha ko na lang, iyon na lang yung gagamitin ko sa second year. Tapos yun nga po. Tapos ito po, yung natira ko pong pera, binili ko po ng gamit ng ilan kong kapatid. Since may isa po kaming magka-college na din, so dalawa na po kami. Ayun po, doon ko po ginamit yung pera. Yun. So, Nababudget naman po. napakagaling naman na bata na to. Ayan, kahit na yung mga previous months niya na allowance, no, ay hindi niya nakuha, pero napagkakasya niya pa rin yung kanyang budget. So anyway, mamaya, no, matatanggap mo naman ang financial assistance mo. And thank you once again. And keep it up, okay? Keep it up. Ate Hazel, come on. Come on here. Alam niyo po ba si Ate Hazel ay may bad news, no? Siya po ay pakikwento nga Ate Hazel para maging updated ang scholars natin. Simula po ba una? Yun muna ang condition na meron ka ngayon. Yung final findings po is marami na daw pong stone yung gallbladder. Ang ano po ngayon, since sabi ko nga po... Nagbabato ka? Ay, de joke. So may bato ang kanyang bato? Since sabi ko po, iniiyakan ko po sila, sabi ko po, huwag niyo akong operahan kasi finals ko. Ayoko nga. Pipiliin mo? Kalusugan? Finals! Finals! Sabi ko nga po, sabi ko gano'n. Then sabi ng doktor, sige, maintenance muna natin ng 3 months. 3 months ka muna maggamot. Pag sumakit pa yan habang nagagamot ka, obligadong ibalik kasi pa rin. Opo, under medication po, under observation pa rin po. Yung naman po kasi, yung sa mga unang findings, like yung appendicitis, meron daw po talaga. Ang problema po doon, kasi po sa PGH, sinaksakan na ako ng mataas na dosage ng antibiotics. Ang nangyari po doon, baka raw po sabi nung huling doktor na ng antibiotics yung infection. Kasi po sa PGH pa lang sinaksakan na ako ng maraming antibiotics. Paglipat ko po ng ospital ng Maynila, saksak na naman po. Antibiotics din? Antibiotics din po sinasaksak. Umiiyak na po ako sa sakit kasi pag tinutusok po sa swero, hindi ko po alam kung ano iniiyakan ko, kung hindi ako makakapag-finals or yung sakit ng swero. Kasi po, sabi ko na sa kanila, tinanong ko po, if po ba kailangang operahan agad nung sa appendicitis pa lang po, sabi kailangan, baka kasi mag-rupture. Ayoko nga po. Tapos yun po, sa po. Hazel, kapag ang appendix pumutok, naka-risk ang life mo dun.
Yun nga po sabi ng doktor, yun din po yung gusto ng PGH. Tanggalin na habang maaga pa. Mild pa lang naman daw po. Sabi, tanggalin na habang maaga pa. Ay, ang nangyari po, wala silang ward doon. So, hindi doon ma-ooperahan. Nung nilipat po, wala din po. Nung nilipat na po sa Kabanatuan, iba na po yung findings. Sabi daw po UTI daw po. So hindi na po, hindi na po na ano kasi gusto po nila yung ooperahan nila sa hospital na yun, yung namimilipit na sa sakit. Ako po paano po mararamdaman yung sakit? Ang daming antibiotics and pain reliever na nasaksak sa akin sa 2 ospital. So wala po yung pain nun. Parang nawala talaga yung pain. Okay. Pero po nung pagbalik ko ng Manila, pag naglalakad po, tas gumagalaw ng sobra, dun po, sumasakit talaga siya ulit. Pero po ngayon, ang findings naman po, yun po, gallstones naman daw po. Pero gamutin muna ng 3 months. Pag 3 months, after 3 months, ultrasound ulit. Pag nandun pa rin daw po, obligadong tanggalin. Kasi po, maliliit pa lang naman daw po ngayon. So, baka kayanin pa ng gamot. So, 3 months pong gamot, tas maraming bawal. Bawal sa matataba, bawal sa oily. Oo. Yun nga Parang po. pareho lang yun. Matataba, oily. Oily na pagkain, fried foods. Okay. Meron akong alam na tawag dito, a hack para malabas mo yung stone. Yung may naalala ko yung Epsom salt, yung may certain oil, tapos lemon. Kapag ininom mo siya, like empty stomach ata, ipa-flush out siya ng katawan. Lemon po. I-search natin mamaya. Remind mo ako. Very effective siya. Marami akong nakitang mga gumawa nun. Harmless naman siya. Why not, di ba? Kung makatulong siya para mabawasan Yes, so. o mag-flush out yung mga stones nang hindi ka inooperahan. I-ano natin, i-take natin. Pag-aralan natin mamaya. Remind me, no? Let's search about it. So yun po ang kondisyon ni Ate Hazel. Pasama po sa prayer katekram. Wrong timing itong sakit ni Ate Hazel dahil sa finals. Opo, yun din po. Finals po talaga iniiyakan ko sa kanila. 1 linggo po ako halos di makapasok kasi po mataas yung building. 4th floor po kami, 4th floor and 5th floor. Hindi ko po kaya umakyat kasi susumpong siya. Masakit po talaga pag Pabuhat ka na lang. mataas na maanong lakaran. Paano pa po yung pataas? So po, next week, kaya po nagmamadali din akong umuwi ng Manila. Kasi po, hahabulin ko siya next week. 1 linggo ko lang pong kukuhanin lahat ng pang 2 linggo dapat na kukuhanin. So, ang dami ko pong activities. Yung isa pong, yung calculus ko po, 152 items na math ang sinasagutan ko ngayon. Magre-review pa po ako. So, sabay-sabay po talaga sila. Kaya, hirap din po yung pressure po na ganito, ganyan. May sakit ka na, tapos aalalahanin mo pa. Hindi ko po talaga inaano kahit makirot, nagsasagot ako ng calculus. Kasi po wala. Kasi kailangan ko ipasa yon. Pag hindi ko po pinasa yon, babagsak. Kasi po din kinukuha yung grades. Tapos po may magsasummative pa, magkuquiz pa yung mga hindi ko nakuha. Ipapasa ko pa po. Buti nga po na-excuse ako. Kaso po yung final sa PE, hindi po nakasayaw. Kasi binawal din po ng doktor. Wag daw muna pong magagalaw. Kasi baka mag-ano nga po. Ipasa na lang nila. Kaya nga po yun yung mapapasa na nga Hindi lang man po. masyadong mataas. Ipasa na lang kasi kaysa naman mag-retake ka, just give it. Kaya nga give po it sana to- nga po anuhin. Wait lang. Ate Hazel, makaramihan sa atin college. Para, kumbaga, ano na lang din to, additional awareness. Bakit daw ganun? Ano bang, like, meron ka bang certain food na, like, kinakain, kaya nag-cause yun? Yun nga po. Bakit po, nagulat din po ako, bakit ako nagka-gallstone, hindi naman po ako mahilig sa fatty foods. Mga maalat. Hindi rin po, ang pagkain ko po yung mga pagkain sa karinderya, so balance po yun. Pag magugulay ako. Baka maalat yung, kusinera. Timpla. Hindi naman po siya maalat. Mahilig po ako sa matamis. Matamis. Opo, sa maalat hindi. Kaya po nagulat ako, sabi ko, hindi na nga ako pala kain. Nagka-gallstone pa. Patis. Hindi Sa rin tawan. po. Wala rin po. So, sabi ko, anong sa tingin mong magmamatch na dahilan bakit nagkagasol? hindi ko naman po sure yun. Pero sabi ng doktor, isa sa sakit mo na yung nakuha mo sa kakapalipas ng gutom. Minsan po kasi nalilipasan talaga ng gutom kapag madami pong gawain or minsan hindi na po naalalang kumain or pag walang pasok, tinatanghali na ng gising. So, hindi po kompleto yung meals. Pero po ang meals ko, 2 beses lang po talaga ako kumain sa isang araw.
doon daw po, sa kakapalipas daw po ng gutom, yung possible na isang reason kung bakit Bakit nagkaganon? Opo. And one more thing siguro, Ate Hazel, ang pwede ko mag-advise sa'yo, dagdagan mo yung tubig mo. Opo. Yun din po yung sinabi. Kailangan meron kang malaking tumbler, like 1 liter to 2 liter, na goal mong ubusin para sa maghapon. It helps to flush yung mga dumi-dumi sa katawan. Kasi ano yun natural healing natin ng tubig talaga. Opo. No. So, ang isa dyan, kung hindi ka mahilig sa mga maalat, something ganyan, feeling ko nagkukulang ka sa water. Yun nga din po, sa water po siguro. So, guilty ka doon. Opo. Okay, so dagdagan mo yung water mo. Mag-invest ka ng tumbler mo. Refill mo pag nasa school, refill mo. Ganyan. Tsaka mas naman yun, marirefresh ka. So anyway, okay naman ba ang pag-aaral kahit na may challenge kang ganyan? Ayun po, in terms of yun po, magpa-finals nga po next week. Okay naman po nung mga nakaraan. So, buti nga po, yung habulin ko nung mga naka-absent ako, 3 quizzes lang halo. So, yun lang po yung habulin ko. Ang pagbalik ko po ng Manila, ikakram ko po yun. So, okay naman po. Ang nagiging problema lang din po talaga is about financial kasi po, yun nga po, nagkasakit. Then maraming... Gastos yan. Opo. Matik. Madaming problems about financial sa bahay. Tapos po, edi sabi ko po, di ba, magtatabi ako ng fule. Yun po, nagamit ko. Sabi ko, kakasabi ko lang na gagamitin ko to pag kailangan na. Nangailangan din po ako this month. Sabi ko, grabe po yung opo, na buti, nagtabi ako, may mga gamit ako, may allowance ako. Kasi po, di na ako nanghihingi ng allowance kasi po, may babayarang laptop kasi po, naguhulugan ng laptop. Kasi kailangan ko po ng laptop. So may laptop kang hinuhulugan? Opo, meron po. Ano ba naman yan? Wrong timing ka naman. Kailan mo nilabas? Last November po. Nilabas mo, ipasok mo na uli. Hindi, anyway, kailangan mo talaga Kasi po, yun po kasi po, sabi ko kay mama nun, sabi ko po, maida-drop ko muna tong subject na to kasi kailangan ng laptop. Nag-AutoCAD po kami. Yung sa laptop po nag-drawing. Sabi ko, ida-drop ko muna, baka next year ko nakuhanin. Ayaw po ni mama, kumuha po. So, monthly po hinuhulugan yun. So, isa pong problema yon. Tapos po, marami ding problema kasi si ate naghahanap ng trabaho. Kasi po, fresh grad. So, marami din pong gastos yun. Kaya, ang iniisip ko po nun, yung tira kong pera, yun na lang gagawin kong allowance. Kaya po, ang inano ko po, grabe po tipid ko this month. Grabe po yung financial problem namin this month. Kasi sabay-sabay po talaga, nagsabay-sabay lahat. Tas nagkasakit pa ako. Ang ano ko nga po nun, hindi ko nasasabihin kay mama na may appendicitis ako. Kasi problema din naman po. Sabi ko gano'n, wag na. Kailangan ng guardian sa PGH kasi 18 pa lang po ako, pedia ako. Sabi, hindi pwedeng wala kang ano dito na sasabihan na ganyan nangyari. Kaya po yun, problema na naman. Kaya po muntik ng thankfully, thanks to God, hindi pa need operahan kasi po gastos din yung pag inoperahan. Yes. Sobrang gastos po. Tas syempre, ang po nun, i-check din nila yung appendix kung okay na po talaga. Kaya po, doble-doble gastos. Kaya po, ayun, thanks to God, maintenance lang po yung gastos ngayon. Okay. So, ayun, Ate Hazel, ganito, mag-update ka na lang kung anong mangyayari sa medication mo. And sundin mo kung ano man yung i-recommend halimbawa ng doctors mo, ano yung mga dapat iwasan, maging strict ka doon. Plus, dagdagan mo yung tubig mo. As in, dagdagan mo talaga. Like, magpakalunod ka sa tubig. No? Magandang yan. Number 1, natin yan, panglinis ang water, no? Yeah, ma-flash pa natin yan. Ang nagustuhan ko naman kay Ate Hazel, bagamat ganito yung situation niya, is nandun talaga yung alab ng puso niya sa pag-aaral. Talagang inilalaban niya talaga, no? Yun. Sana makuha natin yun sa kanya, lalo na sa mga bagong college natin dyan, na minsan may sakit lang. Para bang masaya tayo, ay may sakit ako, di ako makakapasok. No, may ganun tayong may ganun tayong katwiran minsan Pero si Hazel, kita nyo, kahit bato-bato na yung niya, pinipilit pa rin niya makapasok at makapag-aral. Thank you so much, Hazel. Ayan. At sasama ka namin sa prayer. Pag-usapan natin yan, ha? Okay, moving on tayo.
Okay, Jam. So, kamusta naman si Jam as a student? Okay naman po. Nung mga, ay, kinuha ko po yung mic. Hindi, okay lang. Oo. Di ba po parang ilang beses rin po ako hindi naka-attend. Pero po pinapapunta ko naman po si mama dito. Yes. Kasi nga po yung CWATS po namin ay naka-schedule po ng Saturday. Conflict. Kung ano naman po, parang alanganin na rin po kasing makasunod po dito. Kaya po sabi ko po kay mama, si mama po muna pumunta. And yun naman po, natapos ko naman po yung CWATS. Nagkaroon na rin po kami ng recognition po doon sa CWATS po. And ngayon po, nasa bakasyon po ako ngayon. Nakabakasyon ka up until August pa po. Mga katapusan pa po siguro ng August yung pasukan po ulit. bakasyon. Ano po? So, asa yung mga grades mo? Ay, yung sabi po kasi ng mga prof po namin, wala daw pong portal. So, sa enrollment pa daw po malalaman. Pero po may 3 po akong prof na nag-send po sa GC po namin ng grade ko. Kaya 3 pa lang po yung alam ko pong grade. Ano yung mga grades mo? Gusto namin malaman. Mga marites kami. Sige po. Sige, hanapin mo. Teka lang. Eto po, confident po ako sa 3 na to. Pero po, hindi ko po alam yung Iba. yung iba pa po. Okay, sige. Ay, Subject and grade. sa ano po, EDUC 103, 1.5 po. Uy, 1.5. Balakbakan naman natin. 1.5. Eduk. EDUC 103. Ano, Angelo? Yung facilitating. Tapos po, Lit 101, Mythology and Folklore po, 1.75. 1.75. Good job. Tapos po, English 100 or English 101, 1.75. 1.75, no? Thank you so much, Jam. At as I remember last time, parang meron kang struggle before. Di ko alam, is it about yung performance? Ay, opo. Oo. Yung, di ba po, last, nung person po, nagkaroon po ako ng stress sa major po namin. Tapos po, yung teacher po namin noon, prof pa rin po namin, major rin po namin. Yung po, nabawi ko po yun, ang grade ko nga po dun ngayon. Yung from 3 po, naging 1.75. Kaya po, pero sana wala na stress sa ibang subject. Yun po. Siguro as you observe or assess, iba talaga kapag yung mind and heart mo ay talagang nandoon. Anyway, Ate Jam, ipagpatuloy mo yan, no? At huwag kang madiderail, tuloy ka lang sa ano mo, no? So yun, Ate Jam, kamusta ang finances? Okay naman po. Ano naman po lahat po ng pangangailangan. Distraction? Wala po. Very good. Social media? Medyo po. Pag Boys? Po, gaya po ngayon ng bakasyon po. Para pong, lang po, scroll po sa FB, sa TikTok. Siyempre sa room. Marami po yung time. Siyempre sa room may mga tuksuhan. Parang, alam mo yan, parang nire-reto-reto. Uy, bagay kayo, ganyan-ganyan. Kamusta si Jam doon? Wala po. Tapos po yung mga klase ko po kasi wala pong straight. Puro po kami babae. Tapos po, Walang po, straight? Eduk po kasi. Kadalasan po sa eduk. Kundi po tunay na lalaki. Angelo? Hindi po straight. Madalas po. Ay! Ganun po. So, walang talo-talo? Wala po. Sa bunutan pala mangyayari dito. Ano pala tawag dito? Sa halip na ligawan mangyayari yung So kumbaga Jam, you can confidently say na wala kang problem sa ganyan. Wala sa po. larangan ng ganyan. Wala po. Malinis na malinis. Very good. Okay. So as long as we're on track, pagpatuloy mo lang 'yan. Kakampi mo kami sa laban mo. Thank you. Okay. Thank you, Ate Jam. You can be seated. Kuya Eman, the chess master. Palakpakan natin. Welcome po sa ating programa. At ayan, bati ka muna. Hello po. Good afternoon, everyone. So, I'm Manuel Daisy Santos po and currently, nakasurvive naman po sa first week namin.
First week. Apo, So, isang first week, anong mga nangyari sa una mong sa linggo? June 16 po, nag-start po yung klase po namin. Pero umpisa ko po muna dito ng bakasyon. Okay. So, nung bakasyon po, after po nung klara ako po yung sa chess po, sumali po ako sa SPES program. Dito yung sa trabaho po para po sa mga estudyante. Tapos, sinasabi ko nga po noon, nasa tourism po ako napunta. Yes. Sa Department of Tourism. Tapos, nirequest ko po sana na mapunta po sa RHU or yung parang clinic po siya. Na, after 8 days, tsaka lang po siya na-approvean. Which is yung space po namin is 20 days lang po ako mag-work. So, halos kalahati na po, nakapag-work na po sa tourism. So, after ng 8 days po dito, nalibat po sa RHU. Well, doon po marami po natutunan dito. Like, nung first day ko po, natawa nga po ako. Dahil Tuesday po yon, saktong madami pong patients. So, sinatid po ako doon nung nag-handle po sa amin peso. Parang siya po yung nag-handle po sa lahat ng space. Tapos siya po yung mag-distribute kung ano-ano pong department po kami. Tapos dinala po ako po doon sa RHU, bali Tuesday marami pong patients. Tinanong po, marunong ko ba mag-BP? Sabi ko, konti lang po. Sabi, sige, ito ay BP mo. Sabi ko po, ma'am, pwede niyo po ba i-show yung proper way ng BP? Tapos yun, binip po ni ma'am, yung nurse po. Ayun po, na after po mag-BP po ni ma'am, ayun po, sabi niya, ako na po yung pinabp niya. Ayun po, tito, natutunan ka po. Noong una po, hindi po alanganin pa po sa mga nakakuha ko pong BP po, height and weight naman po, tito. Confident po ako kasi po may skill po doon na pagbabasihan. Tapos, na habang a few days na dumadaan, ayun po, masiging kampati ako, tito. Nag-opera ka na ngayon? Hindi naman po. Minsan nga po, tito, yung iba po, parang nagugulat sila na parang antas pa po ng dugo nila, na parang kasalanan ko po. Malamang. Tapos meron pong time dito niya, kasi meron po ng worker po para sa OPD po kasi kami dito sa labas po. May mga worker. Pag mas nawala po sila po doon kasi may lunch po, kami po ang space po nagbabantay sa labas. Tapos meron po akong isang patient na talagang hindi ko po marinig dito. Kunyari, kasing edad ko po 17, mga isang pipangatawan, tapos mga nakapag-rest naman na po siya. Hindi ko po talaga marinig. Minsan po sasabi ko dito na 120/80. Desisyon ka sa sarili mo, ha? Hindi naman siguro mamamatay ito, kaya... Tinatanong ko naman po niya, ano po ba yung past na BP niyo po? Ano po may regular niyo pong BP? Normal naman po dito yung mga past niyang BP. Kaya binibase ko din po doon. Dr. Pakwak pala to pag nangyari. Pero minsan po, pag mas na ganun po, sabi ko po talaga dito na mag-rest po muna po ulit, tapos uminom po ng water, tapos mamaya po i-BP po ulit natin. Ayun po dito na ayos naman na po, which is tama lang po talaga 120/80 po. Ano na to, yung integrity nito. Ayoko nang magpa-check up sa'yo. Panguhula ka na pala. Okay. So, going back tayo, Kuya Eman, kamusta? So, bakasyon ka ba ngayon? Or, Hindi na pala, po. 1 week ka? First Week. So, kamusta si Eman sa kanyang gigil sa pag-aaral? Well, tito, based po sa last year kasi kino-compare ko po yung dating ako sa ngayon. Masasabi ko po mas nag-improve, mas focus yung ngayong Eman, and mas siya yung porsigido po ngayon. Mas excel po talaga sa class, nakapag-perform po compare last year. Nice. And ngayon po, tito, pinoporsige ko po yung first impression sa mga teachers. Kasi yun po yung para sa akin, ayun po yung parang pinaka-importante pagdating sa klase. Kasi, syempre po, kunyari, ayun po yung pagkakilala sa'yo hanggang last na end of school year, ayun na po yung pagkakilala sa'yo. So, ayun nga po, tito, kwento ko po about po dun sa mga subjects po namin. Yes. Nagre-recite po ako, parati po nagre-recite, especially sa philosophy, na bali may stickers po kasi po na binibigay si ma'am pag once na recite ka po.
Tapos, bali, yung kaibigan ko po, dalawa po kami 5 points. Kami po yung highest pointer pa po ngayon. So, kami po yung nag-leading dito. Po, kaya, ayun po, very thankful and blessed po kay Lord dahil pinahiram niya po ng ganong wisdom. At dahil lang po yun sa kanya po ang pinakamataas na kapupurihan po. Amen. And ayun po Tito, maraming salamat din po kay Lord sa paggabay sa amin sa araw-araw na nung nakaraan po, lakas po ng ulan, bumabaha po dun sa amin. Sa terrace. Po, yung sa bakuran po Tito, nagpuputik-putik po. Kaya po yung shoes ko po, parating may putik po. Kaya ayun po, sa kabila ng lahat, hindi pa rin po kami pinapabayaan ni Lord. Patuloy po yung guidance po niya sa amin. Finances, kamusta? Okay naman po Tito. Bali yung sa SPES ko nga po, kasi po ang sweldo po namin doon is 11K. So, bali na-receive na po namin yung 6.5. Bali, po, kasi daw po, sa LGU daw po yung 6.5 yung hati po, tas yung 4K, 4.5 po sa dole. So hindi nyo pala yung buo makukuha? Hindi po. Nakuha ko pa lang po sa 6.5. So, ayun po yung pinagastos po namin. Meron pa po. Hindi, doon sa 6.5 may makukuha ka pa. Wala na po, tita. 4.5 na po. Yung 6.5 ay na po yung ginastos namin nung nakaraan po. Kala ko yan, makukuha mo ng buo yung 11. Hatiin pa pala yun? Opo. Ayan. So, buti na lang may Techram Scholarship Program. Opo. Very blessed nga po at napapilang po dito kay sa Techram Scholars po. And very thankful din po sa inyo po, sa Techram po and sa Marasas families na YouTube members natin. YouTube members din po, also YouTube members sa Techram communities na kayo pang ginawang way o daan ni Lord para po matulungan po kami. Thank you so much po and si Lord na po ang bahalang magbalik ng blessing sa inyo ng siksik, liglig at maapaw po. Thank you so much, Kuya Eman. We're so proud of you. Keep it up. Okay? Sige, magkakampi tayo dyan sa laban na yan. Sige, Kuya Mark. Kuya Mark, so kamusta? Kamusta ka? Okay na, okay po. Okay, so Kuya Mark, kamusta si Kuya Mark bilang isang estudyante? Okay naman po. Kasi po, based din po dun sa last year ko po na pag-aaral kaysa po sa ngayon. Masasabi ko po na mas okay po yung ko ngayon kasi po performance ko po sa school. Kasi po dati parang halimbawa po magde-demo teaching po. Nahihiya-hiya pa po ako. Hindi po ako masyado makapagsalita. Ngayon po sila, wala na ako. Kumbaga mas confident ka na ngayon. Confident na po kasi iba po kasi talaga pag alam mo na yung mga mga mindset ng mga klase mo. Tama. Yes po. Yun po. So, Mas nade-develop na po. okay. Good job. Palakpakan naman natin. Si Kuya Mark, no? Nakita niya yung improvement sa kanyang performance. Pero sa tingin mo, ano ang challenging sa'yo, Kuya Mark, dito sa ngayon sa pag-aaral mo? Challenging po. Ano yung challenge sa'yo? Or parang sa ka nahihirapan? Siguro po nahirapan lang po ako sa yung sa mga subject po na more on English. Yes po, kasi po mahina po talaga ako sa Hindi, kailangan mo lang dyan ng exposure talaga sa like manood ka ng mga English movies or yung parang English-Tagalog na book or may Bible na ganun magkatabi English-Tagalog. Pwedeng basahin mo yung Tagalog niya tapos basahin mo yung English niya para nagkakaroon ka ng cross-reference na ganito pala to. Ito pala yung word. Parang nagkakahalo-halo po yung salita, yung totoong salita po namin, Tagalog. Yun po parang nagkakahalo-halo po. Yun, nalilito na po. Okay, I mean, normal naman yun pero i-grind mo na Kuya Mark, yung mo. Wala kang choice kundi talagang kundi ibabad mo talaga yung isip mo sa mga ganyan, i-expose mo yung sarili mo sa pagbabasa ng mga English. Ano ka siguro yung mga basic, pwede yun sa online May data ka, di ba? Mag-ano ka nung mga simpleng English story. Like, halimbawa, kwento ng pagong.
Pero English siya. Basahin mo siya, tapos tanong mo yung sarili mo, naintindihan ko ba? Ngayon, kung di mo naintindihan, ano dun sa mga nabasa mong word ang hindi mo gets, tapos i-search mo siya. Hanggang sa mabuo mo yung kwento na naiintindihan mo, tapos basahin mo ng basahin uli. Kasi yung brain mo nafa-familiarize dun sa mga words. Ayan. Kapag yung nagsama-sama, maano ka na nun. Halimbawa, gamitin mo sa kapag tawag dito, magde-demo ka, magkukonek-connect lahat yun. Diba? Ganun lang. Hindi kasi pwedeng wala kang gagawin para para ma-improve mo 'yon. Alright? Pero kamusta ang finances? Okay naman po. Kasi po halimbawa po, pag nawawalan po kami ng bigas sa dorm, nakabili po kami, tsaka po yung pang-ulam, ganun. Tsaka po yung pangbili po ng mga projects. Sa naman po, kasi po libre lang naman po kasi yung school namin. Wala naman po kami binabayaran na yung yung tuition fee. Nice. More on mga basic needs nyo. Pero na-handle nyo mabuti yung budget, ha? Yes po. Hindi naman Natitira, may sumusobra pa nga po. nasisave pa. Barkada? Wala. Chicks? May barkada po, kaya lang pinipili ko po sila. Chicks? Chicks po, wala po. Marami pong nagkakakrush sa akin. Konting flex lang. Medyo flex lang. Okay, basta focus lang ha, Kuya Mark, no? Tuloy-tuloy lang tayo dito sa scholarship, dun sa mga pangarap natin, ha? As long as magkakasama tayo dun sa gusto nating marating, magkakampi tayo dyan. Okay? Kasama nyo kami dyan. Alright? Thank you so much, Kuya Mark. Let's move on. Ang ating Kuya Angelo. Ayan, palakpakan natin, Kuya Angelo. Woo! Kamusta ang pakiramdam ng gagraduate ngayong July 9? Super excited po. Excited. Yes po. Sobrang excited po kasi po ayun, matutupad na po yung pangarap po maging kauna-unang bachelor degree holder po ng pamilya po namin. China Oil. China Oil So, po. ngayon, kamusta ang paghahanda mo sa board exam? Ayun po. Sobrang hirap lang po kasi po di naman po sa yung schedule po, but po yung sobrang dami po talaga ng mga kailangan reviewin po simula po nung first year to fourth year po, kailangan reviewin po namin lahat po ng mga napag-aralan po namin. Then ayun po, Sabado-Linggo naman po yung pasok po namin. Then kahapon po may pasok po kami sa Giginto po. Giginto Bulacan. Opo, yun po yung pinakamahirap po kasi babiyahe pa po ng malayo. Kagaya po sa July 6 po, sa Pasay po kami sa Cuneta po. Baka hindi po ako makapunta kasi sobrang layo po talaga. Cuneta Astudong. Opo. So, ayun. Bakit ganun? Nagsasama-sama po para isang review po, and yung mga yung mga mag-lecture po kasi sa amin, sila po yung tinatawag po na icon. Sila po yung pinakamagaling po or mga top notcher po ng mga nakaraang Pero board exam if hindi po. ka man makapunta sa Cuneta, dapat may online yan. Wala po silang ino-offer po yata. Naka-enroll ka sa kanila, di ba? Opo, Sana kung pwede di ka man po makapunta, pwede po siguro request po nung material po na sinasagutan. request mo. Opo, request na lang po. Katulad po ngayon po, may review po kami. Hindi po ako maten kasi math naman po, kaya kayang-kaya naman po siyang yun po. Para sa sarili po. Medyo basic po. Basic. Kasi po sa mga kasi sa mga board exam po, nakita ko po yung mga tanong po sa math po. Like lang po, 7 times 2 times 2 times 2, ganun lang po. Sobrang dali lang po ng mga po. Parang napag-aralan po nung elementary to high school Wala po. bang if X is this? May ganun po, pero mas pinasimple po nila. Simplify the 3x parenthesis xy, ganun lang po. Parang i-multiply mo lang po siya, then yun na po. What is the cosine of Wala pong ganun po. tangent? Whatever. Wala pong ganun po. Lahat po ng mga tanong po sa LET exam po ng math po is kaya pong isolve through scratch paper or mental math po. Yun po. So, ayun lang naman po. So far, wala ka namang distraction? Wala naman po. Chicks? Wala po. Distraction, social media? Wala rin po. More on pagka ng social media po, naghahanap po ako ng mga drills po sa Facebook na mga tanong po for LET exam po.
China oil talaga. Yun po kasi po yung mga recommended po ng mga lecturer po namin maghanap po ng mga content creator po katulad po ni Sir Melvin Borracho po. Yun po yung pinakasikat po na content creator for LET exam po. Yun po talagang nagpapadrill po sila. At sa mga hindi nakakalam, SK po, si... Yes po, SK Kagawad po. Kagawad lang po. SK yung Kagawad na pala. Hindi po siya chairman. So, well, wala naman ako masyadong itatanong sa'yo dahil nagre-review ka. Siguro advice lang uli ni Tito Jun, paalala lang, iwasan ng distraction. Yes. Always observe and monitor your performance. Alam mo Yes naman po. sa sarili mo kung yung performance mo bumababa Yes. or maintain or mas iniigihan mo. Di ba nandun ka sa maintain at pataas, Yes. no? I-maintain mo yan, huwag pababa. Okay, lalo na andyan na tayo sa finish line. Yes. At alam namin sa tulong ni Lord, mapagtatagumpayan mo yan. Congratulations, Kuya Angelo. Ayun po pala, kuya, may ano rin po ako, good news po. Oy! Di ba po nung May 5 po, sinabi ko po sa inyo po nung last na meeting po natin na nagkaroon po kami ng final defense po and isasali po sa colloquium po yung ano po namin, yung action research po namin for searching for best research po. Nag-second best po kami. Yun po. Within lang yan, within... Buong ano po, eduk. Nice. Second lang naman. Second po. Second lang naman. Ang galing! Ayan, we're proud of you, Kuya Angelo, at sa mga kasama mo. Congratulations sa inyo. Ayan, syempre, let's welcome Kuya Wendell Ramos. Hindi nyo kilala si Wendell Ramos. Ayan, Kuya Wendell, kamusta si Kuya Wendell? Okay naman po. Medyo hassle lang po kasi nagsumasilent po ako ngayong bakasyon. Then nagte-training din po. Ano status ng pag-aaral mo ngayon? Okay naman po. May 2 bagsak po. May 2 bagsak. Bakit? Dahil po nung mga nakaraan po nagka-problem po kami. Then di ko rin po masyado natutukan. Sige, pag-usapan natin ang separate yan, ano? Alam ko naman may mga dahilan why, no? Pero sa ngayon, ilan ang units mo na naka-enroll? Bali, nag-ano pa po kami kung lilipat po ako sa Pulilan or mag-i-stay sa Bitek. Kasi po may offer po sa amin, mga sa 3 po kasama, taga San Miguel. Kung lilipat po kami, magiging player po, as scholar po sa Pulilan. Player ng? Basketball. Basketball, parang scholar. Ano tawag doon? At varsity. Opo. Anong school? Sa Call M po. Call M. Opo. Ilan kayo sa San Miguel? Po, 3 po yung kasama ko doon na kinukuha rin po, tapos pang-4 po ako. Magkakasama po kami. Pero pinag-iisip pa po namin kasi may parehas po may incentives pagka So ibig sabihin sa kasalukuyan, standby ka? Opo. So wala kang tawag dito? Tawag dito? If ever na mag-resume ka sa school, mga anong buwan? Next month po. Next month? July? Opo. July. Sa Pulilan na? Di pa po sure kung gagarap po namin yun kasi nag-uran pa po kami kasi sa po sinasakyan po namin. Kasi nakikisabay-sabay lang din po kami. Saka nagsa-sideline? Sa tito ko po, nag-ano po ng gulay. Nagdi-deliver po. Nagdi-deliver from? Yan lang po sa San Miguel, minsan po sa Baliwag. Mga palengke? Opo. Palengke to palengke? Opo. Okay. Sige, gusto kong alamin kung ano kung paano mo nakikita itong ano mo. Kasi syempre may mga adjustment ka doon sa situation na meron ka. Kasi syempre minsan may family problem na nag-a-arise, nagkakaproblema sa mga plano. So, upuan na lang natin ng separate yan para hindi ka tawag dito, hindi magka-aberya yung mga yung plano mo. Kasi kamukha niyan, kapag may mga pinagsabay-sabay ka tapos may mga bumabagsak din mga unit, so baka masyado kang mahirapan at sa kakagawa mo nung lahat is parang yung accomplishment mo is medyo mababa. Halimbawa yung accomplishment, baka magsama-sama yung pagod at baka tigilan mo na lang. Yun lang naman yung iniiwasan natin.
So, ayan, pag-usapan natin yan, mamaya, kukuha ko ng papel para magkaroon ako ng overview ng kung ano status mo ngayon. But anyway, si Kuya Wendell ba ay andun pa rin yung alab sa puso mo magtapos? Yes po. Like 1 to 10? 8 po. Mga 8. Minsan po pag pagod. Tapos mag-online class, papasok, mag-training po. Minsan po, nauubusan din po ng time lalo po sa kapatid ko. Siyempre pa, sa akin din po. Pero ngayon bakasyon po na... Bakit sa kapatid? May sakit po si bunso namin na special po. So, anong role mo doon? Bali po, nagbibigay-bigay din po kami doon. Oo. Kumbaga parang kailangan mong umextra para makatulong doon sa kapatid mong may special na pangailangan. Okay. So we understand that, no? But kailangan nating upuan lang para magkaroon tayo ng overview para pag-aralan natin mabuti kung baka makatulong tayo sa plano mo. Kuya Wendell, thank you so much. Okay, palakpakan natin. Kuya Wendell. Kuya Dandan. Ayan, pakilala ko lang si Kuya Dandan sa inyo. Kuya Dandan. Ayan, si Kuya Dandan po ay isa po sa mga beneficiaries ni Tatay Ram. Kung naalala nyo, meron silang kwento. Sila yung magkakapatid. Wala na silang magulang. At so ngayon, ilan nga kayo magkakapatid ngayon? 7 po. 7 sila magkakapatid. At ayan, si Kuya Dandan ang kumbaga nakakatanda dun sa mga kasi si ate niya sila nang nagsisilbing nanay nila. At si Dandan ang nagsisilbing panganay sa mga magkakapatid. Parang ganon. Kaya malaki ang natin kay Dandan na i-push talaga siya na makapagtapos dahil alam niya na may mga kapatid siya na umaasa na maliliit pa talaga. So yan, Kuya Dandan, kamusta naman ang pag-aaral mo? Okay lang. Okay. Base sa grades mo, performance mo, paano mo nakikita si Dandan sa pag-aaral? Mas pinagbubutihan po kaysa dati. Kasi po dati po wala po akong sa pag-aaral Nice. Saka tumulit na po ako sa katotohanan na kailangan po talaga makapag-aaral para po makapaghanap ng magandang trabaho. Yan yung maganda. Yung mag-gets mo na kumbaga mag-gets mo sa sarili mong pagkaunawa yung dahilan kung bakit kailangan mag-aral talaga na mabuti. So 1 to 10, gaano ka decidido si Dandan makapagtapos? 10 po, 10. At naalala ko, gusto mo maging seaman? Seaman po talaga. Oo, seaman Walang seaman sa Basi. Wala po, malayo po ba? Andito, malayo. Maliyo po. So, ayun din po ang magsundalo kung nanaisip po. Yung parang pinagdidesisyon po sa dalawa. Opo, plan B po. Plan B. Sige. It's either seaman or sundalo. Sige. Ipag-pray natin. Pag-pray mo kay Lord kung saan kanya dalhin. Kasi anong grade mo pa lang ngayon? Senior high po, 11. So, pa naman, may mahaba pa yung panahon mo para pag-aralan mong mabuti kung saan ka, Siyempre, babalansihin mo yan, yung financial status mo ba, kaya bang suportahan yung ganitong kurso. So, ayan. Tsaka, andyan naman ang Tatay Ram, magsabi ka lang, lalo na kapag nag-college ka na. Siyempre, hindi na biro ang gastusan dyan. Ayan, Kuya Dandan, anong mensahe mo sa mga tito-tita natin na nagtawag dito, suportado nila ang scholarship program ng TechRam? Maraming pong sa mga tita po na sumusuporta po sa niyo po, sa scholarship program po. Saka sana po huwag po kayo magsasawang tumulong sa mga kapuspalad po. Ayun lang po. Yun. Palakpakan natin, Kuya Dandan. And sige, you can go back. And ito na po ang pinakahihintay ng lahat. So, syempre, tayo na lang dito. Ayan. Sa mga scholars natin. Yan, Kuya Mark. Kuya Mark, tanggapin mo ang 1, 2, 3,000 pesos. Sabi mo kay Tatay Ram at sa mga sponsors natin. Maraming salamat po Tatay Ram at sa mga TechRam supporters, sa TechRam community po. Very so much. Thank you po. Dahil mabuti ha. Kuya Wendell, tanggapin mo ang bilang 1, 2, 3,000 pesos. Thank you po kay Tatay Ram.
Manalastas family po, sa Tegram supporters po. Maraming salamat. Okay, usap tayo ha. Pag-usapan mo natin. Kuya Angelo, siyempre, tanggapin mo ang 1, 2, 3,000 pesos. So, unang-una po sa lahat, maraming salamat po kay God. Siyempre po kay Tatay Ram, kay Tito Jun po, Manalastas family, and sa Tegram supporters. Maraming salamat po. Thank you so much, Kuya Angelo. Mabuti. Ay, magbibig kang mabuti. Kuya Eman. Kuya Eman, sabay-sabay, tanggapin mo ang 1, 2, 3,000 pesos. Thank you so much po. Una-una po ay thank you po kay Lord sa paggamit po niyo sa inyo Burning Way po para sa amin pagtulong po. Thank you so much po Tatay Ram, Tita Jun, and sa Manalastas family, sa Tegram communities, sa mga supporters po ni Tatay Ram sa YouTube, FB, and saan man po. Thank you so much po. Si Lord po para sa inyo mag-bless. And also thank you so much po kay Tita Jo sa patuloy pong pag-support po sa amin, sa pagbibigay po na allowance, pag-help po sa akin sa schools po. Thank you so much. Nagpapaabot ng 10,000 si Paring Joe sa kanya. Paano naman si Paring Joe? Tito Jo. Pagbisita ko na lang kasi para makamusta ko na rin si ate. Kapatid mo. Thanks so much. Ate Jam. Okay, sabay-sabay. Magbilang tayo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3,000 pesos. Yan, una na po ang salamat ko po kay Lord sa buhay po ni Tatay Ram na ginamit niya po para po magbigay po ng pagmamahal sa amin. And gayon rin po sa buong Manalastas family, sa mga supporters po na patuloy rin po nagpapaabot ng pagmamahal sa amin. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Walang anuman. Ate Hazel, come over. Yan. Ate Hazel, tanggapin mo ang 1, 2, 3,000 pesos. First of all po, thank you po kay God na binigay niyo po kayo sa amin, and thank you po sa mga supporters, thank you po sa mga subscribers sa patuloy na pagsuporta kay Tatay Ram, and thank you po sa mga sponsors. Sana po marami po kayo matulungan, and God bless you all po. Thank you so much po. Welcome. Si Ate Hazel ba meron ba siyang hindi nakuha? Nung nakaraan, nakuha niya. Okay. Huling meeting. Sakto nga kasi, noon nga nagkaroon siya ng mga, yung sakit niya, yun naman yung nagamit niya. So, sana naipon yun para sa pag-aaral niya sana kaso, nagamit niya sa kanya. Batas, ang mahalaga. Tuloy-tuloy. Tatay Ram na bahala sa'yo. Ate Madel, for 1 month muna pa ako sa'yo magpupunan. Tanggapin mo, Ate Madel, 1, 2, 3,000 pesos. Ayun nga po, gaya din po na sinabi na thank you po kay God dahil binigay po kayo sa akin na bilang tatay na rin po namin. And sa akin po bilang tatay na rin kasi wala na po si Papa. And then, thank you po sa payo ni Tito John na always na nag-remind sa amin na kung bakit kailangan namin mag-aral, kung bakit kailangan namin gumalaw sa magulang. Sana po, patuloy po tayong gabayan ni Lord, saka po lahat po ng Tegram supporters, sana po lagi po niyo kami, and ibabalik po namin to, hindi man po, isa-isa, pero makikita niyo po yung binigay niyo na magagamit namin sa mabuting, po. Okay. Wait lang, ate. Tapos si Ate Hazel. Kasi meron si Tita Charito. Nalaman. Yung pinabot ni Tita Charito, gusto ko ma-share to sa kanila. Tita Charito. Take 3,000. 1, 2, 3,000 pesos. 1, 2, 3,000 pesos. Thank you po, Tito Charito. Thank you po. God bless you po. Magpalain po kayo natin. Ano lang sila? Masaya lang sila. Thank you po sa additionals po. Kung gusto ko po i-share kung saan ko ito gagamitin. And bala ko po ito gamitin sa gamit ko and sa requirements. Pang vaccine po ng Hep B. And then sa kapatid ko na dito. So thank you po. Thank you. Sige. May Ate Merceline. Yung dalawa. Ate Merceline, tanggapin mo ang 1, 2, 3,000 pesos. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa Panginoon dahil
hindi po niya tayo pinapabayaan. Amen. Nakapunta po kami dito ng ligtas. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumutulong po sa amin. Lalo na po kay Tatay Ram na dalangin po namin na bigyan pa po siya ng lakas kayo pong lahat. Lahat po ng mga tumutulong. Bigyan pa po sila ng lakas, lalo na po si Tatay Ram. Bigyan po kayo ng lakas ng loob para po malagpas po niyo lahat ng problema dumarating sa amin. Thank you, ate. Maraming po ninyo kami sa Diyos. Thank you. Thank you very much again. Of course, Ate Bea, come over. Ayan. Okay ka lang. Ate Bea, tanggapin mo ang 1, 2, 3,000 pesos. Sa lahat ng tumutulong sa amin, lalo na po kayo Tatay Ram. Tito Jun. Sa mga pangarap po niyo. Maraming salamat. Isama mo na si Kuya. Para Si Kuya Dandan. Hoy, Kuya Dandan, tanggapin mo ang 1, 2, 3,000 pesos. Ilan yung bali kulang kay ano? Kaya Ate Madel, ilang buwan bali niya lang? 3 months. So, 3 months. 9,000. Ilan yan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayun. Sakto na. Si Ate Karen. Oo, ano yan? Sa akin na yan. Kaya lang din. Kailangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000 pesos. Feeling ko po, meron na akong baon. Feeling niya, buong SEM daw meron na siyang baon. Palakpakan naman. Tatay Ram at ni Tito Jun is i-budget mabuti ang inyong finances. No, huwag tayong ubos niyaya na dahil marami kung ano-ano gagastusin natin. Still, isipin ninyo, ibaling kurutin base dun sa pangailangan, ibaling may sumobra. At least kung may emergency, may magagamit. Hindi yung ubusin lahat pag may nangailangan, yun nga. No? So maganda na yung meron tayong emergency fund na nakalaan. Thank you, Lord! Thank you sa Ram Community! And thank you, Tatay Ram! Welcome! Masalita, yan ang lagi mong winiwika. Sadyang isa kang huwaran, maging sa pagiging halika.